Paano mo malalaman kung savings problem ba ang meron ka o income problem? Day 61 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Tanghali na kami nakapag-record ng videos today. Marami kasi akong ginagawa sa trabaho kaya medyo busy ang umaga. Pero buti na lang talaga si wife, sobrang maasikaso. Siya naman ang naghanda ng pagkain namin at isa yan sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko sa kanya. Lagi niyang sinasabi na gusto niya yung ginagawa niya pagdating sa pag-aalaga sa bahay at paghanda ng pagkain. At sa totoo lang, mas marami talaga siyang nagagawa sa kusina kaysa sa akin. Kaya, thank you kay wife. Pagkatapos namin kumain, napunta yung usapan namin sa isang tanong na madalas din naming nakikita online. Paano mo malalaman kung savings problem ba ang meron ka o income problem? Napunta pa nga kami sa napanood namin na sinabi ni Tito Mikey, siguro naman kilala nyo siya, na huwag magtipid, magsipag. At alam nyo, papanoorin nyo ng buo yung punto niya, may tama naman talaga siya. Kasi minsan, ang akala natin, ang pagtitipid ay yung halos hindi ka na kumakain ng gusto mo. Hindi ka na gumagamit ng aircon kahit sobrang init. Hindi ka na bumibili ng kailangan mo. Yung akala mo, nagtitipid ka na porket kaya mong gayahin yung mga putahe sa resto. At halos dinedeprive mo na yung sarili mo. Ang tawag dyan madalas ay scarcity mindset. Yung pakiramdam mo laging kulang. Laging takot gumastos, laging takot mawalan. Pero para sa amin ni wife, hindi yan ang totoong meaning ng pagtitipid. Ang totoong frugality ay may plano, may budget, may purpose, at may goal. Hindi para pahirapan ang sarili mo, kundi para magamit mo ng maayos ang perang hawak mo habang pinapalaki mo rin ang income mo. Kaya nga naniniwala kami sa maging wise sa gastos at magsisikap ka rin para lumaki ang income mo. At ngayon, paano mo malalaman kung income problem o savings problem ang meron ka? Kung halos lahat ng kinikita mo ay napupunta lang sa basic needs at halos wala nang natitira o minsan kulang na kulang pa, malamang income problem yan. Kaya kailangan mong mag-focus sa pagdagdag ng skills, paghahanap ng mas magandang opportunity, o pagdagdag ng pagkakakitaan. Pero kung sapat naman ang kita mo, pero kada sweldo mo wala kang plano at nauubos lahat sa once at nagkakautang ka pa, posibleng savings problem naman yon. Kaya mahalagang malaman natin at maging tapat tayo sa sarili natin dahil hindi mo masusolusyonan ang problemang ayaw mong kilalanin. Kaya today, na-realize namin, hindi mo kailangan mamili sa pagitan ng pag-iipon at pagtaas ng income. Gawin mong pareho. Maging wise sa perang meron ka ngayon habang nagsisikap para sa perang gusto mong makuha bukas. Kaya goal din namin ni wife na mabago kahit papano yung mindset nating mga Pilipino pagdating sa pagtitipid o pagiging frugal. Sana kapag nabasa o narinig nyo ang salitang pagtitipid, hindi agad deprivation ang unang pumapasok sa isip nyo. Sana ang maisip natin ay pagiging wise sa pera, pagkakaroon ng plano, tamang pagbabudget at paggamit ng resources ng may purpose. Dahil para sa amin, ang pagiging frugal ay hindi tungkol sa pagkakait sa sarili ng lahat ng bagay na gusto mo. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas matatalinong desisyon para magkaroon ng mas maraming options at opportunities sa hinaharap at makamit mo din yung mga goals mo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 61 pa lang, tuloy-tuloy na to. Gusto ko talaga BBM, Day 62 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Ngayong araw, RTO uli si wife. As usual, once a month lang naman ito pero syempre naghahanda na naman siya ng baon bago pumasok sa office. Isa rin siguro ito sa mga simpleng frugal habits na ginagawa namin. Mas tipid na, alam mo pa kung ano yung kakainin mo. At syempre, mamimiss ko na naman siya ngayong araw dahil ako na naman ang mag-isa sa bahay at ako na naman ang one-man team sa pagko-content habang nasa office siya. At bago siya bumiyahe, hinatid ko muna siya sa sakayan ng train. Tipid na sa pamasahe, may quality time pa kami bago kami magkanya-kanyang lakad. Minsan sa buhay mag-asawa, oras lang at effort, sapat na. Habang nasa biyahe siya papuntang office, ako naman pauwi. At doon ko naisip na gusto ko talaga BBM at hindi ito yung nasa isip nyo. Ang ibig kong sabihin ay Board, Build, Money, Community. Gumawa ako ng group na ito dahil gusto namin magkaroon ng lugar kung saan pwedeng magtanungan, magbahagi ng experiences at matuto ang isa't isa pagdating sa pera. Isang community para sa mga taong gustong matutong mag-ipon, mag-budget, maging wise sa pera at unting-unting bumuo ng mas magandang kinabukasan. Dito walang payabangan ng sweldo, walang payabangan ng naabot sa buhay, walang judgment, walang pressure. Ang mahalaga natututo tayo sa bawat isa. Mapa-estudyante, empleyado,
mo, work from home, OFW, magulang, single, o mag-asawa, welcome ka rito. Sama ko na rin yung mga broken-hearted. Pero biro lang, kasi naniniwala kami na hindi kailangan malaki agad ang kita para magsimula. Minsan, kailangan mo lang magsimula kung nasan ka ngayon. At ang mahalaga naman talaga ay nagsisimula, nagiging consistent at patuloy na natututo. Dito, kung may tips ka, share mo. Kung may tanong ka, itanong mo. Kung may pinagdadaanan ka sa finances, baka may makatulong dito dahil mas masarap umangat kapag may kasabay kang umaangat din. Kaya kung gusto nyo ng mas maraming usapan tungkol sa savings, budgeting, frugality, at financial discipline, sana magkita-kita tayo dito. Tandaan, hindi mo kailangan maglakad mag-isa pagdating sa financial journey mo. Siguro naman, mas gagaan kapag may komunidad kang kasama. At sa huli, share lang nga namin ni wife na isa sa mga goal din namin na kahit 1% makatulong kami sa financial status ng mga Pilipino. Yung magkaroon ba sila ng financial literacy kahit papano o hanggat saan kaya namin na ma-share yung mga experiences at mga lessons na natutunan namin sa buhay. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 62 pa lang, tuloy-tuloy na to. Dapat bang hati sa bills ang mag-asawa? Day 64 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Mainit na tanghali kahapon, kaya paglabas ni wife ng kwarto, diretso agad siya sa ref para kumuha ng malamig na tubig. Pero alam nyo, meron siyang tunay na target, yung M&M's na may nuts. Favorite niya kasi talaga yon. Napanood nyo yung day 63, baka alam nyo na rin kung bakit napaiyak ko yung asawa ko dahil sa simpleng chocolate na yan. Pagkatapos naming panoorin ulit yung video, napunta kami sa isang topic na alam kong maraming magkakaibang opinion. Dapat bang hati sa bills ang mag-asawa? At bago kayo mag-comment, gusto naming sabihin na malaking discussion talaga ito. Kaya curious din kami sa opinion nyo, lalo na sa mga single pa, boyfriend or girlfriend pa lang, engaged o matagal ng kasal. Ano yung opinion nyo dito? Madaling araw pa lang, nagkayayaan na kami. Sabi namin, maglakad naman tayo sa oval. Mag-walking-walking naman kami para masikatan ng araw. At habang naglalakad nga kami ni wife para magpapawis ng kaunti, doon namin mas napag-usapan itong topic. At para sa amin, personally, hindi kami naniniwalang dapat hati ang bills kapag mag-asawa na. Hindi dahil mali ang ibang setup, kundi dahil mas naglilin kami sa combined income, combined savings, combined investments, at combined expenses. At siguro tama lang na hiwalay muna ang finances kapag hindi pa kayo officially mag-asawa. Importante yon para sa legal protection, emotional protection, at para may malinaw na boundaries habang hindi pa kayo committed sa marriage. Pero kapag mag-asawa na, para sa amin, hindi lang kayo pinag-isa sa altar. Pinag-isa rin kayo sa mga pangarap, sa mga plano, sa mga responsibilidad, at oo, pati sa finances. Kapag marriage kasi at puro iyo at akin pa rin yung mindset natin, minsan nahihirapan tayong kumilos bilang isang team. Samantalang kapag parehan yung tinitignan na iisang household ito, iisang pamilya ito, at iisang future ang binubuo nyo, mas nagiging natural ang pag-uusap tungkol sa pera. Mas nagiging open ang pagbabudget. At para sa amin, mas nagiging mas madali ang pag-save at pag-invest para sa mga goals nyo. At syempre, hindi ibig sabihin nito wala ng sariling boses ang bawat isa. Sa married life namin, may mga suggestions ako, may mga suggestions din si wife, at pareho naming pinapakinggan ang isa't isa bago gumawa ng malalaking financial decisions. Sa huli, hindi naman 50-50 ang hinahanap namin. Mas gusto namin yung 100-100. Parehong nagbibigay ng buong effort para sa marriage, para sa future, at isama na rin ang finances. Iba-iba man tayo ng opinion tungkol dito, gusto naming marinig ang side nyo. Kaya share nyo naman sa comment section kung paano ang tingin nyo sa usaping na ito. At kung nagustuhan nyo ang content namin tungkol sa journey na ito, please like, follow, at share nyo na rin. At salamat dahil na-appreciate namin ang support nyo. Sa dulo ng lahat, mahalaga pa rin ang communication dahil maraming financial problems ang nasosolusyonan kapag marunong mag-usap ang mag-asawa. At kami naman ni wife, we are rooting for your faithful and successful marriage. At para naman sa mga soon-to-be married dyan, excited din kami para sa future journey nyo. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 64 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 65 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Kasi ito sa pinakamasayang araw namin kasi takas muna sa trabaho, takas muna rin sa grind at pahinga muna kasama ang pamilya. Dahil susunod pa yung iba kong kapatid, ako muna ang naging driver ng parents ko. Ako muna ang ginawang driver, sunduin natin si wife.
Kasi may mga gamit dun sa bahay na malaki na hindi kaya bitbitin ng motor. So, let's go. Bye-bye. Sundo lang. Extra bigas. Sige. Tawagan ko si Clarence. Nandiyan ito sa iyo. Kaya maaga kaming bumiyahe papunta sa resort kung saan gaganapin ang celebration. At gusto rin namin magpasalamat sa mga taong naglaan ng oras, effort at resources para mangyari ang pagtitipon na to. Hindi biro magbigay ng gantong klaseng blessing para sa buong pamilya. At nakaka-inspire makita yung puso ng pagbibigay, yung tipong kahit malayo ka man, iniisip mo pa rin kung paano mapapasaya ang pamilya. Sana balang araw, kami rin ni wife makapagbigay ng gantong klaseng blessing sa iba. Pagdating sa resort, ayos agad ng gamit sa kwarto, merienda agad dahil gutom sa biyahe. Tapos, ikot-ikot muna para tignan ang amenities. Nag-relax, nagkwentuhan, nag-bonding, at syempre kaming mag-asawa. Sinulit din namin yung pagkakataong magkasama sa tahimik na lugar habang nakaupo kami sa overlooking area at hinihintay magsimula ang birthday celebration. Napag-usapan namin ni wife kung gaano na rin pala kalayo yung narating namin. Hindi lang savings, hindi lang trabaho, hindi lang sa mga goals, kundi pati sa mga taong naaabot namin. Sa totoo lang, noong nagsimula kami gumawa ng content, hindi namin iniisip na may makikinig o may matututo. Pero ngayon, araw-araw may mga mensahe kaming nababasa. May nagsasabing nagsimula na silang mag-budget, may natutong mag-track ng expenses, may nagkaroon ng pag-asa na posible palang makaahon paunti-unti. At doon namin na-realize na baka ang tunay na sukatan ng progreso ay hindi lang kung gaano kalaki ang pera mo, kundi kung gaano karaming tao ang natulungan mong umangat kahit kaunti. Kaya kung may natutunan kayo sa journey namin mag-asawa, salamat sa pagsama sa amin. At pangako namin na patuloy kami magpabahagi ng lessons, experiences at pag-asa para sa kapwa Pilipino. Kaya kung may maiiwan kami today, mag-ipon, magtrabaho at habulin ang mga goals mo. Pero huwag kalimutan, magpahinga, mag-enjoy at maging present sa kung nasan ka ngayon. Kung family time, ibigay mo yung buong puso mo. Kung trabaho, gawin mo yung best mo. Kung may pangarap ka, tuloy mo lang. At bago matapos ang araw na ito, gusto naming sabihin sa inyo, kung lumulubog ka man sa buhay at parang hindi ka na makaalis, sinasabi namin sa iyo na may pag-asa pa. I-enjoy mo lang ang proseso at mismo kami ay susuporta sa iyo. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 65 pa lang, tuloy-tuloy na to. Talbog muna. Talbog ka. Ano, ikot. Huwag dyan nga. Day 66 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa San Newlywed. Kaya namin makaipon ng 1 million in 1 year. O baka naman in 2 years, 3 years, o 4 years. Yun lang naman yung pangarap namin. Pero paano kung hindi talaga kayanin? Alam naman namin na mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Hindi lahat malaki ang sweldo, madalas kulang pa nga. Pero paano kung gusto mo pa rin maging milyonaryo kahit hindi ka na bata? Bago ko ipaliwanag, nagkaroon muna kami ng masayang laro kasama ang mga kamag-anak. Sarap din pala minsan ng mga simpleng moments na walang iniisip na trabaho, kundi puro tawanan lang. Bumuka. Tama yan. Tapos, ayun. Hamburger. Sige. Kumakain ng hamburger. Tama. Next. Marap ka sa computer. Okay. Ano ginagawa? Pangatira ka. Typing sa computer. Working. Hindi pwede. Hindi. Typing. Lumunod doon. Tinikipan mo. Blowing bubbles. Okay lang. Ilang. Ang remaining ay 5 minutes and 57 seconds. Dahil may hawak ka. Hagis mo. Sabi ka na ating nirasyon! Bawal, siyempre. Ikaw na sana ganun. Kailangan mo, ano yung tali? Kailangan mo tali. Sanggola, napapalitan ng sanggola. Tingin ka. Tapos ganun mo yung kulay mo. Ay, yan. Marami siya kainin. Tapos, ilalim mo yung isa sa isang kamay. Hindi. Tapos, kainin mo lang. Kung nang sumisit sa'yo, makain mo lang natin. Tingin lang mo daw. Sige ko pa ka ba? Ay, yung ano, alam mo yung sinalato yung lagay mo yung kalaman, yung ano. Nag-iwan lang ako dyan. Tapos may isang kamay na naka-close. Close. Baba mo pa. Baba mo. Sa mukha, sa bibig mo. May hawak ka. Itiyak mo. Yan. Tapos isabay mo yung pag-angat ng ulo mo sa angat ng kamay mo. Yan. Uminom? Oo. Uminom ng tubig. Hindi. Uminom ng tubig. Uminom Oo. lang ako. Hindi. Tama. Uminom ng kape. Oo. May hawak ka. Isang kamay mo lang.
Training ka ni Notes. Tingin mo. Ilagay mo sa tenga mo. O, sabi mo. No? Oh, tawag. Wag mo muna, ibaba mo muna yung kamay mo. Iharap mo. Iharap mo sa'yo yung kamay mo. Galing sa pulsa mo, iangat mo, tignan mo, pinot ka. Tapos, ilagay mo sa tenga mo. Tapos, kasabi mo. Matawag sa polis. Hindi. Matawag. Ayun na tumatawag. Ayun na tumatawag. Bakit sa akin? Kahit kanino. Kahit kanino. Kahit kanino. Tumawa ka. May baboy, may gabi, may... Nagluto na sinigang. Tingnan mo. Nasa radyo ka. Nasa magiging ka. Tapos may isang malaking hayop. First na ready. May hawak kang camera. May uma-action. Ano ba ito shoot? May uma-action. Shooting a film. Nasa gubat ka. Tapos may kumuha ka ng nagari. Nagchachap ng... Joke na lang po nga ako eh. Go. Naka-spread yung hands mo. Dalawa. May mga connections ah. Dalawa kami mo. Taas mo. Tuwag talong ka. Uy, hindi ka! Ginalo sa ano to? May hawak kang paddle. Sabit mo yun? May hawak kang paddle. Tapos, ginagalaw ako. Ay, tama. Entertain. Tapos sabi mo, thank you for flying with us. Kailan to? Ay, nakakalimutan na lang. Hindi, balik mo ba? Nag-landing, ano lang. Galing ka ba to? Nakakalagat ka. Tapos, bababa ka sa buong tong katalikod. Yung nagaganyan. Tapos sabi, naluluwa na ka sa yung nagsa-dive, suwa dive. Ready ka na dito. Wala na yung ano. Wala na yung kamay ka. Huwag ako action. Mentol. Ipikasin, nagpapahid ng ipikasin. Ibang brand. Nagpapahid ng omega 3. Omega? Kulay na solid. Kanino? Yeah! Sabi, Upo ka. Sa harap mo, mag-iham ka. Tapos, taas na kamay mo. Magtawag ka ng taro. Tapos, yan. Tapos, sa gilid. Baka na yun din sa gilid mo. Kumain ka. magdasal. Kumain ka ng cabbage, lettuce. Yung inihaw mo, kainin mo. Nagsasang view. Diyan sa may tabi. Kapasok ka. Tapos, itatak mo yung big card mo. Ride the train. Anong train yan? LRT. Okay. No. Hirap sa'yo, ma'am. Ano? Letos yung dito. Bagal. Pumunta ka sa mundo, sa kagubatan. Nakatayo. Nakatayo ka tapos baba mo yung bag mo. Sa bag mo. Dito ka. Dito. Alas 4 lang. Habol. Upo ka na. Tutor, papasok sa trabaho. Ano lang tayo? Nakakulong lang tayo. Nakakulong. Work from home. 7:56. Tapos sinabi ka kimchi. Kimchi. Kasi ikaw, di ba? Alam mo, nag-iihaw ka ba? Oo, nag-iyaw ko sa sanggit. Pero bumalik tayo sa topic. Paano kung gusto mo pa rin maging milyonaryo kahit hindi ka na bata? Sabihin nating may 1 million ka nang 60 years old ka na. Alam naming maliit na ang 1 million savings kapag dumating na yung panahon na 60 years old na kami. Pero mas mabuti nang meron kesa wala. So pag-usapan natin ngayon. Halimbawa, maglalagay ka ng pera sa isang high-yield savings account na kumikita ng around 6% per year at hindi mo gagalawin ng pera para hayaan mo mag-compound. Ibig sabihin, i-stay mo lang yung pera doon until maging 60 years old ka. At ito, tignan nyo, ganito ang estimated na monthly contribution para makaabot ng 1 million pagsapit ng edad na 60. Kung magsisimula ka ng 25 years old, around 700 pesos lang per month ang i-contribute mo until mag-60 ka. May 1 million ka na. Kapag 30 years old ka naman nagsimula, 1,000 per month lang. Kapag 35 years old naman, 1,450 pesos per month. At kapag 40 years old, 2,200 pesos per month. At kapag 45 years old ka naman na nagsimula, around 3,450 pesos per month. Isipin mo yon, habang tumatanda tayo, mas lumalaki yung kailangan ihulog buwan-buwan dahil mas kaunti na yung oras na pwedeng magtrabaho para sa atin ng pera. At yun ang power ng compounding interest, na kapag habang bata ka pa naging madisiplina ka sa pag-contribute ng savings or investment mo, malaking advantage talaga ang maagang pagsisimula. Pero alam nyo kung ano ang mas mahalaga? Hindi yung pinakamagandang panahon noon. Yung pinakamahalaga ay kung nasan ka ngayon. Kasi hindi na natin maibabalik ang edad na 25. Hindi na natin mababawi ang mga nakaraang taon. Pero may magagawa pa tayo ngayong araw. Kaya kung 25 ka man, 35, 45, o kahit mas matanda pa, huwag mo isipin na huli na. Mas okay na magsimula ngayon kaysa sabihin na, tsaka na,
sa ibang taon na lang ako kikilos. Kaya ang lesson na natutunan namin today, ang compounding ay hindi lang para sa pera, pati sa habits, discipline at consistency. Maliit man ang simula mo ngayon, kapag tuloy-tuloy mo itong ginawa, baka magulat ka na lang kung gaano kalayo ang marating mo pagdating ng panahon. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 66 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 67 of being frugal to reach 1 million peso savings as a newlywed. Masakit ang lalamunan ni husband kaya ako muna today. Alam niyo naman na lagi kami nagtutulungan sa mga bagay-bagay. Kagabi, bago kami matulog ni husband, napahaba yung usapan namin. At sa dami ng pwede namin pag-usapan tungkol sa pera, may 3 tanong na paulit-ulit talagang lumalabas. Mga tanong na alam naming maraming Pilipino ang may opinyon. Unang tanong, ang pagiging breadwinner ba ay blessing o burden? Sa totoo lang, parang pareho. Blessing kasi ibig sabihin may kakayahan kang tumulong. Pero burden din minsan dahil sa kultura nating mga Pilipino. Kadalasan kapag ikaw ang pinakamalaking kumikita, parang ikaw na rin ang inaasahan sa halos lahat. Bills, emergencies, tuition, gamot, at kung ano-ano pa. At minsan, parang hindi mo na namamalayan. Pati pangarap mo para sa sarili mo, napapagpaliban mo na. Kaya naiintindihan namin kung bakit maraming breadwinner ang pagod. Hindi dahil ayaw nilang tumulong, kundi dahil mabigat kapag ikaw lang ang sumasalo. Pero saludo kami sa mga tumutulong ng bukal sa loob. Basta sana may limit at may wisdom din. At doon papasok ang pangalawang tanong. Kung ikaw ang breadwinner, kailan ka pwedeng huminto? Ang hirap sagutin ito. Kasi para sa marami, parang nakakahiya huminto, parang may guilt, parang may utang na loob na habang buhay mong binabayaran. Pero siguro ang pinakasimpleng sagot ay ito, kumikita ka na ng sarili mong pera, may karapatan kang magdesisyon kung magkano at hanggang kailan ang kaya mong ibigay. At kung magulang ka naman na may mga anak pang umaasa sa'yo, syempre, iba rin ang responsibilidad na dala mo. Kaya iba-iba talaga ang sitwasyon ng bawat pamilya. At yung pangatlong tanong, kung anak ka at tumutulong ka buwan-buwan, dapat bang may limit? Para sa amin, oo. Hindi dahil madamot ka, kundi dahil kailangan mo ring maghanda para sa sarili mong future. Lalo na kung may asawa ka na o bumubuo ka rin ng pamilya. Maganda yung may malinaw na communication. Kung nakatira ka pa rin sa bahay ng parents mo, natural lang na mag-contribute. Pero kung nakabukod ka na, sana ang pagtulong ay manggaling sa pagmamahal at hindi sa pamimilit. Kasi iba ang nagbibigay ng masaya sa nagbibigay ng napipilitan. At sa huli, alam naming maraming Pilipino ang nahihirapang sagutin. Siguro ang mahalaga talaga ay open communication, pag-uusap bilang pamilya at pagtutulungan. Hindi yung lahat nakaasa lang sa isang tao. At sana, balang araw, wala nang kailangang tawaging breadwinner. Dahil lahat may ambag, lahat may responsibilidad, at lahat nagtutulungan para umangat. Kayo, anong tingin nyo? Blessing ba o burden ang pagiging breadwinner? Samahan nyo kami sa journey na to. Day 67 pa lang, tuloy-tuloy na to. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit ako nahilig sa pag-aaral ng finances o sabihin na nating mahilig sa analytics, reports at mga topics tungkol sa pera. Hindi naman ako business person. Hindi rin ako nag-aaral ng finance. At lumaki rin naman ako sa pamilyang hindi masyadong naturuan o napakitaan kung paano pag-aaralan ng pera. Siguro nagsimula lang talaga ito noong na-realize kong mahirap kami nung bata pa ako. Doon ako nagsimulang maghanap ng mga bagay na hindi madalas ituro sa eskwelahan. Mga articles, mga books, mga videos at kung ano-anong resources sa internet. At doon nagsimula ang curiosity ko tungkol sa pera. Kaya ngayon gusto naming i-share sa inyo ang ilan sa mga natutunan namin na sa tingin namin ay realidad para sa maraming Pilipino. Una, sa umpisa ng karir mo, madalas bawas dagdag method muna talaga ang laro. Bawas sa expenses, dagdag sa income. Bawas muna sa mga wants, dagdag sa overtime, holiday pay, sideline, o freelance work. Ito yung mga paraan para madagdagan ng kita kasi sa totoo lang, karamihan sa atin hindi pinanganak na may malaking advantage. Kaya habang nagsisimula pa lang, huwag munang masyadong magmadaling i-upgrade ang lifestyle. Baka kasi tumaas ang gastos mo bago pa tumaas ang yaman mo. Pangalawa, invest muna sa sarili bago mag-invest sa iba.
Bago ang stocks, bago ang real estate, mas maganda munang palaguin ang knowledge, wisdom, skills, at character mo. Kasi sa totoo lang, ikaw ang unang asset mo. At habang gumagaling ka, mas lumalaki rin ang kakayahan mong kumita. Pangatlo, kung maiiwasan mo ang utang, iwasan mo. Oo, alam namin na may benefits at rewards ang credit cards. Pero isang maling galaw lang minsan, mas malaki pa ang interest kaysa sa points na nakukuha mo. Hindi namin sinasabing masama agad, pero kailangan talaga may disiplina. Kasi ang utang ay magandang alipin kapag kontrolado mo. Pero napakabigat na amo kapag siya na ang kumokontrol sa'yo. Pang-apat, gawing percentage ang savings goal, hindi yung fixed amount. Halimbawa, kumikita ka ng 30,000 dati at ang target mo ay 20%. Ibig sabihin, 6,000 ang savings mo. Pero kapag naging 50,000 na ang income mo, hindi dapat manatiling 6,000 ang savings mo. Kung 20% pa rin ang target mo, dapat nasa 10,000 na rin ang naiipon mo. At kung wala ka pang masyadong responsibilidad, personal naming recommendation ni wife, subukan mong pataasin hanggat kaya. Panglima, matutong magbigay ng may wisdom. Naniniwala kami na mahalagang tumulong. Naniniwala rin kami na utos ni Lord ang pagiging generous. Pero naniniwala rin kami na kailangan itong samahan ng wisdom at discernment. Kasi may pagkakaiba ang pagtulong at pagiging inaasahan sa lahat ng pagkakataon. Marami pa kaming gustong i-share tungkol sa finances, pero ito muna sa ngayon. Pero kung ikaw, kung pwede kang bumalik sa mas bata ka pa, ano ang isang financial lesson na sana mas maaga mong natutunan? Pwede mong sagutin sa comments at samahan nyo kami sa journey na to. Day 68 pa lang, tuloy-tuloy na to. Yes, we are in one of the worst governments of all time. At kung totoo man ang reports na umaabot ng 30% ang nawawala dahil sa corruption, isipin nyo ito, sa bawat 1,000,000 may 300,000 na nawawala. Paano pa kaya kung bilyon-bilyon na ang pinag-uusapan? Sa totoo lang, hard-earned money ng mga manggagawa, empleyado, negosyo at ordinaryong Pilipino ang kinukuha nila. Kaya wala talagang sugarcoating para sa amin. Marami talagang challenges sa bansang ito at minsan parang mas mahirap umangat kaysa sa dapat. Pero habang pinag-uusapan namin ito ni wife, may isang bagay kaming napagtanto. Hindi natin kontrolado ang isip at gawa ng mga nakaupo ngayon. Pero kontrolado natin kung paano natin hawakan ang perang dumadaan sa atin. Kung mag-iipon tayo, kung magbabudget tayo, kung mag-aaral tayo ng mga bagong skills. At isa sa mga goal namin bilang mag-asawa ay mag-share ng content na kahit papano makatulong sa mga Pilipino. Hindi para baguhin agad ang buong bansa, pero para matulungan ang mga tao na kontrolin kung ano ang kaya nilang kontrolin. Kaya kapag hindi mo makontrol ang sitwasyon, pagbutihin mo yung mga bagay na kaya mong kontrolin. At kahit minsan parang hindi mo makita ang pag-asa, gawin mo pa rin ang nararapat. Mag-ipon ka pa rin, magtrabaho ka pa rin, maging disiplinado ka pa rin. Dahil naniniwala kami na kahit mahirap ang sitwasyon, may bunga pa rin naman ng sipag, tiyaga at tamang paghawak ng biyayang pinagkatiwala sa atin. Ipagdasal pa rin natin ang bansa natin at sa huli, sana makulong ang dapat makulong. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 69 pa lang, tuloy-tuloy na to. Marami na rin ang nagtatanong tungkol sa tinitirahan naming bahay. Kaya finally, sasagutin na namin ito today. Day 70 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Renta ba ito? Pag-ibig housing loan? Bank financing? O baka naman bigay? Pero bago namin sagutin, konting backstory muna. Alam nyo naman na shinare namin dati yung mga sweldo namin noong nagsisimula pa lang kami. Kung curious kayo, makikita nyo yun sa day 54. Galing kami ni wife sa humble beginnings. Walang pamana, walang malaking puhunan, simpleng pamilya lang ang pinanggalingan. At sa murang edad, alam namin na responsibilidad namin ang magiging future namin. At siguro isa yon sa dahilan kung bakit kami nagkasundo. College pa lang, pinapractice na namin ang pagiging frugal. Kapag magkikita kami, madalas tig 25 pesos ang nilalagay namin sa pouch para may masabing naiipon kami. Simple lang ang dates, bihira ang regalo, hindi dahil wala kaming panggastos, kundi dahil mas gusto namin
may pupuntahan ang pera namin in the future. Pagkatapos ng college, dun na nagkaunang trabaho. Nagkaroon kami ng unang malaking goal, makaipon ng 100,000 sa isang taon. Hindi rin naging madali. Maraming setbacks, maraming temptations, pero unti-unti naming naabot. At habang tumataas ang income namin, hindi namin binago ang mindset namin. Mas pinili naming palakihin ang savings kaysa palakihin agad ang lifestyle. Hindi kami masyadong nahumaling sa pag-flex. Mas natutuwa kami kapag nakikita naming lumalaki ang ipon. Hanggang sa dumating yung mga silent wins na halos walang nakakakita. Nakabili kami ng lupa at ng sumunod na taon nakapagpatayo kami ng bahay. Yung simple lang, hindi mansyon, hindi pang social media, pero sapat para magkaroon kami ng matatawag na tahanan. May kwarto para sa amin at sa taas may space para sa mga future plans namin. Dahil nga bago kami ikasal, sabi ko kay wife, need natin bumukod. Sabi naman ni wife, sige, agree ako dyan. Kahit renta man, basta nakabukod. Pero si Lord, may mas malaking plano pala siya para sa amin. At ngayon, sasagutin na namin ang tanong. Oo, sa amin ang bahay na ito. Pero hindi housing loan, hindi mortgage, hindi utang, o hindi pamana. Kasi na fully paid namin ito. Pagkabili namin ng lupa, pinagawa agad namin dahil hindi pa agad ito nakatayo. Unti-unti naming nakita kung paano ito gawin. At oo, buo namin ito binayaran. Hindi ito dahil mayaman kami agad. Maraming ring sacrifices, marami ring tahimik na laban, maraming beses na pinili namin ang long-term goal kaysa sa short-term happiness. Kaya nga pagtapos naming ikasal, gusto agad naming gumawa ng content dahil gusto naming ipakita na kahit ordinaryong Pilipino, kahit lower class o middle class ang pinanggalingan, posible pa rin magkaroon ng sariling bahay na little to zero ang utang. Hindi man pare-pareho ang bilis, hindi man pare-pareho ang strategy, pero kapag may disiplina, consistency at tamang direksyon, may mararating. Kaya naniniwala talaga kami sa budgeting. Dapat gagawin pa rin natin. May nagsasabi kasi na para lang daw sa maliit na sweldo ang budget at hindi kami agree doon dahil pag umabot na tayo sa point na malaki ang kita natin, pwede mo pa rin naman i-budget ang needs, wants, savings at investments mo. Kapag planado, mas nagiging intentional ang bawat piso. At ito lang talaga ang totoo, hindi madali ang proseso. Maraming beses na may magsasabi sa inyo na niloloko nyo lang yung sarili nyo, na masyado ka namang matipid, na hindi mo na ini-enjoy ang buhay. Pero para sa amin, isa ito sa mga resibo ng consistency. May bahay kaming matatawag na amin talaga. Kaya sa journey namin papunta ng 1 million savings goal, marami pa rin kaming pagdadaanan at matututunan. Dahil sa kada ipon mo, pambahay man, pang savings man, pang kotse man, o pang pamilya man, meron kang mga bagong matututunan. At sana ma-realize din ninyo na maraming ordinaryong Pilipino ang unting-unting naaabot ang mga pangarap nila gamit ang disiplina, sipag at tamang paghawak ng pera. At kung may tanong pa kayo tungkol sa bahay namin, feel free na magtanong kayo sa comment section. Gagawan namin yan ng content para sagutin. At kung kayo naman ay nag-iipon para sa bahay, nagpapatayo man ng bahay o kasalukuyang nagbabayad ng bahay, sana ma-inspire kayo. Kasama nyo kami na nagsasabing matatapos nyo rin yan. At darating din yung araw na matatawag nyo ring amin ang pinaghirapan nyo. Kaya sa dulo ng day na ito, ang bawat goal ay may sacrifices. Minsan, hindi nakikita ng iba pero tuloy-tuloy lang. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 70 pa lang, tuloy-tuloy na to.